Hi everyone! Yes, finally we are now on our last day to Beta Reports with Canva. This is our fifth day, which is for today we will be doing the application and doing a final touches on our report. So from day 1 to day 4, we will be doing what we can on the report. So syempre, those are setting up a layout, gathering our content, and then choosing the visuals, choosing the right template. On a day two, using a table, exploring or utilizing the charts, canvas sheets, and yeah, of course, we need colors and fonts and design harmony and generate the report, which is also we can do on the first step, generate a content, and then the magic insights later on while we are doing the report, and then yes, everything's done. So for the first step, so we will gather our content. For example, this is your um first thing, 'di ba, na nagagawin natin to ready to have a draft of what contents and what report that we will be doing on. So it depends. Yung report na gagawin natin, yung layout and designs will be depending sa goal nyo. If you're a student, you're preparing for a defense or for a school report, or a freelancer preparing a report for your client, or you're an employee preparing a report for your boss, or you're a teacher preparing a report. So, lahat yun hindi pwedeng pare-parehas ng report. Pero, what will be the same is the steps. How we gather the content, to where we gather, if inside the Canva, diba? And how we can use, where we can find the tables, how we can utilize the Canva in creating that report. So that's what the steps in creating it will be the same, but the designs, the layout will be different, totally different. Kasi hindi lahat ng report will be as fun as the report of the student. Syempre, for the freelancer, it could be more serious, but more on structured than depende sa i-report mo, a social media report or a social media management, a project management, financial management or financial report, an annual report. So, 'di ba? The annual report is more on numbers. So it's more like you're seeing more tables, more charts sa sa annual report. So depende, 'di ba? It all depends. But again, the important thing is how you present the report, how you lay out the contents. Okay, so again, for this one, we will stick to the visuals we have, to the topic that we have na create ko na. But I will show you. So this one is the one I created on my first, but I will try to create another one, but still on the same topic, kasi I'm still gonna use the same visual para hindi ako ma-stuck while designing live. So I'll still use the same visuals, the same designs. So while we are applying everything from the first day. Okay? So let's start with, oh no, what happened? Ito siya diyan. Okay, so let's start with, for example, wala pa tayong data, or I mean, yeah, wala pa tayong data, just a sample lang. Um, we're having a case report, so we need the content. So this one, I have this one ready. Nilagay ko siya dito. So, just give me a sample case study to create a report upon. Give me the data that I will show to visualize in the report. I want the case study in the Philippines. I want to show in the report what affects younger generation to postpone marriage, and who among the women and men who most likely want to delay marriage from the year 1950 to 2026. From a survey result, put this in the table. What are the common reasons why the postponement? Is it fear? Is it trends, financial, family, etc.? And percentage of the answers from the respondents. I want the data and the contents of the report up to the conclusion. So this one is not as detailed as we needed, pero at least I put in here what I wanted to see in the what data I'm looking for.
what's date, what are the respondents, and so yon. And also I want the complete the contents from the introduction to the conclusion. So we're using the Canva AI to do that for us. So again, you can either choose general knowledge or the web, but we'll just go ahead with the general knowledge since this one is sample case naman. So let's go ahead and click that. And it is thinking crafting. So while that is thinking also, mabilis lang naman. So meron na siyang ganito, changing relations among the younger generation, introduction, objectives, methodology, data presentation, average age of ganyan, presentation of respondents, prefer to delay, so ganyan, average, this one's average age of first marriage, the average age naman, kung kailan kinakasal. From the 1950s to 24, 21, hanggang sa 2026 naging later age na siya. And then, yan. And then, common reasons. So, we have three data na nagagawin natin, nalalagay natin sa report natin. And then, there is analysis for the, for these three charts. Then, discussion, conclusion. Then, if you're okay with that, you can click use Canva editor and it will directed you to the what's this, Canva doc. Yeah, so this is a doc. So this is your draft, or could be your final contents na you can copy and paste. But for example, you want to replace this or rewrite, so you can see this plus button. That is the magic, I call it magic button. Kasi you can do a design in there, a scrollable design na may bago. Body and page break. Kasi yeah, dito sa doc, you can do page break and then you can apply the automatic numbering. But, okay. Ah, yeah, pag kunyari, and ito yung binabanggit ko kanina, kapag kunyari nakita mo yung plus button and you want to add additional on that page or in that section, another paragraph, you can see magic right here, and then you can add second paragraph, keme-keme, ganyan-ganyan. But for me, I'm okay na. So, you can add here, case study, ganyan-ganyan. Or, when you highlight this, you can also get the magic right here to rewrite, to transform the introduction how you want it. But for me, I'm okay with this now. So I'm gonna go ahead and use this details. So let's get the design canvas natin kasi syempre I don't want to design as mentioned in the previous video. Medyo mahirap mag-design dito. Kung gusto mo yung report mo, maganda mag-ano dito ng report as that, like that lang. Pero kung gusto mo mag-apply ng images, ng layout mo in your own free way, mahirap mag-design sa doc. So what we could do is just go ahead and design it in document portrait na file format pa din. Pero not document pala. Kunyari A4. A4 na, eto, A4 na document pero na tawag dun, ibang file type, hindi yung Canva document. But more like a Canva na mag-i-edit ka sa Canva editor. So here, so lagyan lang natin ng title, case study, halika na lang, case study report na lang. Yan. Okay, and we have decided that we will use the same visual. So if you have the same visuals, you have have a goal. Meron ka ng gusto mo ganito yung color palette mo. So you can also have that another draft in Canva. So you can just easily copy paste them. But kunyari you are designing from the scratch. So no, that's what we will do, but we'll just use what I have here. Bubbles. Um,
Which one is the one I use? This one. Or, ayun ba ginamit ko? Anyway, kung kunyari hindi yan, can just, not this one. Ayan. Kaya medyo mahirap mag-live design kasi may oras. Medyo matagal mag-decide kung anong elements gagamitin mo kasi there's a lot of available here. So, it would take time to decide talaga, to test. Hindi ito yung gusto ko. So, well, if hindi ko makita yung gusto ko dito, punta na lang ako sa recently used ko para mabilis. Ayan. So, recently used. And then, here. This is the one I use. So, expand lang natin para matanggal yung ayan. Tapos, since that is too bright, so you can lessen the the transparency para hindi siya ganun And then, of course, I will do let's just do the frame. Ay, nandun naman na yung frame, pero gusto ko lang ipakita sa inyo, di ba? From the start, how you create it. So, where's the frame? Hindi makita yung frame. Yan. Ito yung frame. Na-edit natin dito yung gagawa tayo ng layout ng picture. Okay. Masyado siyang malaki. And, okay. Kasi gagawa tayo ng nasa gitna. I think that's good. Kasi tingin mo hindi siya centered. Yan. Pwede nating i-group tapos center. Okay, tapos to dito. That's it's okay. And then ito. And then ito, kalahati. Medyo urong pa konti. Yan. Ay, medyo nasa gitna na siya. Hindi ko okay na yung kanina. Okay, sige, okay na yan. Tapos, i-apply natin yung pictures. So, ang tinype ko nung una is Filipino nung ginagawa ko siya. Tapos, nag-i-scroll lang ako ng photos na anong pwede kong makita na pwede kong magamit na something youth or young. So, medyo matagal-tagal ko siyang ini-scroll. Tapos bigla ko 'tong nakita. Ayan, nung nakita ko 'to, sabi ko, magagamit ko siya. Pero syempre, since kulay blue siya, gusto ko something same from the asset, 'di ba? Kung meron siyang same. So, 'pag gano'n, titignan niyo lang, pindutin niyo 'tong three dots, tapos either check niyo 'to, or ito, or ito, or any of the keywords, or see more like this, para makita niyo, or view collection, para makita niyo kung ano pa yung mga same pictures or same style na meron yung na 'to, yung creator na 'to. So, let's say view collection. So, from the view collection, dun ko nakita na, magagamit ko talaga siya. Even though na yung topic, yung theme ng picture is more on tinikling, but it's, again, as mentioned in the previous video, you can use any images depende sa intention mo. So, you have to craft how you present the pictures in a way na hindi siya magfo-focus sa tinikling, and there's other pictures naman, eh. So, ang ginawa ko, 'di ba, is ang gusto kong gawin is like it's a couple, a young couple na ipe-present natin, and medyo vibrant since young generation. Hindi pala young couple, pero parang young na lalaki and young na babae and a Filipino.
'di ba? Pasok na pasok sila sa visual na gusto ko. So that's why this collection is a good fit for me. So once ang plano ko dito, gusto ko balance. Siyempre kung ang may pink dito, it's either pink din dito tapos dalawa din sila. Hindi ko puwedeng gawin na same photo. So, siyempre medyo ano siya, redundancy. So, I have to find another photo na dalawa sila and if possible, same din yung color palette na medyo violet to pink to reddish, ganyan, yung ditong side. Tas dito later on is inisip ko na mas maganda na separate yung boy tas dito yung girl. Sa taas magkasama sila, tas dito magkatinginan sila, tas dito something color palette lang para hindi masyadong maraming tao, 'di ba? Just to balance the visual. So that's my goal in that parang hero image sa front of the report. So when I'm looking at the pictures, so I keep scrolling ano mga possible pictures na magamit ko for the right side. So madami siya dito. And the other picture na I want to use for the other side, um, where is it? Here. 'Di ba? Same sila, nagulat ako. Sabi ko, ang perfect talaga ng collection. Same sila. So, dito, same sila. Tapos, edit mo lang. Kasi napansin ko, yung babae nakatingin sa right. Dito din nakatingin siya sa right. So, what I could do, ba't na ano? Ilagay natin muna. Detach, tapos, kasi merong extra. Detach, tapos pasok. Ganyan, drag and drop. So yun nga, sabi ko nakatingin yung isa sa kanan, yung babae sa kanan kasi yung dito nakatingin siya sa kanan. So, ang ginawa ko is just flip, 'yan. Para parang totally balanced talaga, 'di ba? Nasa right, right tapos left, inner, inner yung lalaki. And then for the sa middle na 'to na medyo malaki konti na landscape, ang goal ko diyan magkasama silang pero magkatinginan sila, pero ibang color naman. Okey. So, naghanap tayo na magkatingin sila. Ito, 'yan. Magkatinginan sila and siyempre hindi medyo balance, so medyo i-zo-zoom lang natin ng konti. 'Yan, so perfect na siya. Tapos sa below, dito naman ang plano ko 'di ba is separate picture yung girl and boy, pero magkatinginan din sila. So, hanap tayo ng another one na same din na background na orange or anything that is possible na magkatinginan sila. So, in here, 'di ba? Same, oops, na ba't nawala? Same sila ang background, different color lang, ibang tao lang. Kasi 'di ba ito pink, ito blue, ta's ito nag-violet pink ata 'to. But that's still okay, that's still ano pa din, pasok pa din sana ako. So, izo-zoom ko lang, parang ika-cut out ko lang yung babae. Izo-zoom ko lang siya diyan para si Koya yung focus. So, yung mga grid nakikita mo yan, diyan yung center, pasok natin siya diyan sa center, 'di ba? Tapos gano'n lang ulit, apply mo lang ulit for the girl, zoom, pasok mo sa center, level konti. Siyempre hindi naman pantay yung babae tsaka lalaki, so ganyan. Kung medyo ano pa, lagyan natin konti. At least kasi nakatingin siya sa taas, eh. So, baba natin konti. Yan, 'di ba? So, meron na tayong image. Meron pa palang kulang. So, yung dito, inisip ko iba naman pero same palette pa din dapat. Parang graphic yung dito para hindi masyadong maraming tao kasi too much of ano na, tao na parang ma-balance lang. So, ano bang tinype ko dito nun? Ang tinype ko dito is abstract ata. Colorful abstract shape,
colorful abstract shape. Or abstract lang. Try natin abstract. I forgot ano yung ginamit kong word nun. Pero, punta ulit tayo sa recently used natin para makita ko siya. So, this is, anong gamit dito? Abstract. Abstract background. Ang tinype ko, abstract background. Okay, so, ayan. So, nilagay natin siya dito. Ito yung pinili ko. Kasi, syempre, pasok na pasok din siya sa color palette na gusto ko. And medyo nauusi ako dito sa gitna kasi parang hindi pantay, hindi same yung ano nila, width ng space. Yan. Yan. Konti pa. Masyado nang malaki. Pero okay na. Oh, nauusi talaga ako. Okay, anyway. So, okay na siya. So, lalagyan na natin siya ng title. So, nilagyan ko siya ng ganito. So, for the shortcut, diba? Circle or R. So, napindot ko is circle. Tapos, i-corner lang natin to. Tapos, ang kulay na gusto ko is either this one. This is the photo color. So, we're using the colors inside the photo we have. That one. I think that should be okay. And then, you can type inside the box or you can also do a separate one. So, I prefer doing separate. So, ito ay case study report. Case study report. So, kunyari, we have decided na yung tawag dito, yung font natin is Canvas Sans. So, I'll just use this as a default. And then we will do the uppercase and then the bold and then change the font color to white para readable siya. So, ngayon hindi mo pa siya ma-read kasi background yung white. So, ganyan para ano siya, contrast the opposite na background color. Okay. Oops. I-center lang natin. Okay naman ako sa border. Okay, yan. Parang hindi siya center. Parang hindi siya center sa ito. Center. Yan. Okay, so ito, para hindi gumalaw tong background natin, ilalak lang natin to. Lock. Yan. Para hindi siya, pag kunyari mag-group tayo, hindi magagalaw. So ito, i-group ko siya. Lagyan natin siya dito. Yan. Tapos, lagyan na natin yung title. Yung title natin is this one. Oops. Changing. Oh, nasama yung introduction. Changing. Kung maganda yung to justify pangit. Or, hindi. So, center lang natin. Center. Pwede yung for, ano ba? Mas gusto ko to. Parang panel. So, yan. Makasa lang tayo sa smart alignment ni Canva. Dahil docling tayo. Yan ako, docling. Okay. I think that's okay. And then we will do the prepared by. So, ako, kakopy ko lang to kasi medyo tamad tayo. Pero yan, group natin yan. Tapos, prepared by, I wanted lowercase. Ayan, prepared by, kunyari, Antec Art.
And of course, we want to make some arte. Papalitan natin 'to, yung inner color. Ayoko na may inner color. Gusto ko lang gagawin ko siyang border, yung kulay. So, yung kulay would be gradient. Gusto ko ng gradient. So, we'll pick a color. We will use the eyedropper and pick color from the designs or the pictures we have in the design. And pick lang natin. Then, click. Tapos, kung maganda. Just the same dito. Ito. Medyo dark orange. So, when I'm okay, ito pala nawala. Gawin natin black and then gold. Ito, medyo palitan natin yung style ng gradient. Ito, pwedeng ganito. Okay na ako dyan. Okay, so pagkatapos niyan, ulit i-group natin yan para hindi na tayo ma-stress later. So, medyo malaki siya. So, kung medyo malaki, medyo liitan lang natin. Yan. Tapos, kung gusto mo lagyan ng date, lagyan natin ng date. Syempre, hindi mawawala yung date. Oopsie. Okay. So, line. Pagdating natin yung L para lumabas yung line. Yan. So, medyo malaki siya. So, bawasan lang natin siya ng mga 2. Yan. Tapos, copy ulit natin. Ikaw naman, depende naman sa'yo yun kung paano mo lalagyan ng paano bet mo. So, kunyari is March 28, 2026. So, that's the date you have prepared na yung report. Oopsie. Parang di siya masyadong pantay. Medyo doklang talaga ako. Urong natin konti. Yun. Ayan, siguro pwede na to. Ayan. So, let's say you're okay with that na. Pero kunyari, ay parang hindi ko bet yung nagbago isip mo. Palatan natin yung kulay banda sa taas nitong na to. So, palitan natin yung green. Gawin natin, ano ba yung walang kuan pa? Violet. Medyo pangit pag violet. Pink. Tapos, or dilaw talaga. O orange. Let's check the orange. Mas okay yung orange. Okay. So, yan. Okay na siya. So, lock ulit natin. So, when you're okay with that na, you can move to the second page. So, let's copy this para lang makopy yung tawag dito, yung design. And then, I decided na I'm gonna use the same layout for the introduction. This one I will change to page 1. Page 1. Tapos, remove this. Or pwede din ganyan na lang. Para same ng ano. Sige, mas bet ko yan. Okay, so now let's move forward with the introduction. Oh, not that one. Okay. Where is the introduction? Here. Introduction. And then, we'll copy it here. So, we have decided since this one is an introduction, so, medyo lalakihan natin to. Corner ulit. Dili tayo sa corner. Okay, text box. Copy. Paste. Change color to white.
Okay, kunyari okey tayo dito, liitan lang natin ng konti. Oo, mas okey malaki. Sobrang liit naman. Okey. No. Okay. So when you're okay, copy ulit. Tapos ito siyempre papalitan natin. We don't want to have the same images for the rest of the pages. You just want the same visual, the same style. Pero papalitan natin yung image. So of course with this one, I have decided na another concept or another storytelling in the image. So with this one, I want to do the same. Magkasama pa din sila pero ibang background naman na. Tapos sa gitna is siyempre I'm representing or the setting of our report or case study is in the Philippines. So I'm gonna put the Philippine flag dito. So medyo papaliitin lang natin 'to. Parang babaliktarin ko naman. Ito naman yung malaki. Tapos dito naman yung picture ng couple ulit. Then dito same ulit, tig-isa silang picture but this time no face. Parang yung mga ano lang, figure lang ng katawan nila. So, we're gonna use the recently na same dun ko pa din naman nakuha yun sa same collection. But to save time, I'll just go ahead and go to my recently used. So this is what I chose for this one. Click center lang natin. Tapos for where's the other one? Here. 'Di ba? Same pa din, pero magkaiba lang sila ng background na kulay. Pero 'di ba, same concept, parang you're telling a story dun lang sa images pa, 'di ba? Parang parang may movie, Then, dito, I've used the picture na eto. So, medyo izo-zoom ko lang para hindi kita yung mukha niya, yung parang labi lang, 'yan. Medyo tawag dun, medyo mystery effect. Ayan si kuya ganyan din. Medyo okey naman na, pero lang natin konti. Okey. Tapos, plano ko yung Philippine flag sa taas. Tapos sa baba is picture nila, hindi dapat ano na 'to, kulay pink kasi wala na puro blue na sila. So, dapat dito naman is yung pink. Yung ginamit kong pink is the same from the same picture above dahil wala na akong mahanap na iba. So, yan. So, medyo nag-balance pa din konti, 'di ba? Kasi meron namang hindi naman na-overpower ng blue yung the rest of the visuals. So, that's still okay pa din. Pero if to improve, puwede din naman yung same kanina na style. Try kaya natin, this one. Let's do medyo ano, masyadong no, not good. Maybe this. 'Di, kasi masyadong zoom, ayoko naman sa masyadong zoom kasi madilim. So, let's just use this one, just for the example. Okay. So, eto masyadong ano yung corner niya, bawasan natin konti. Tapos medyo taasan natin 'to. Pakihan pala, 'yan. Tapos and yeah, 'di ko kung na-discuss ko sa inyo, but yes, this one is group, but nakita niyo kanina I can move this even they are in a group kasi you can now edit anything that is in the group. Hindi na sila 'di ba dati kailangan mo pang i-ungroup para lang magalaw siya. Pero ngayon even they are in the group, you can now edit them, 'di ba? Ayan.
Tanggalin ko 'to. Oh, 'di ba? 'Di ba amazing! So that's the new update ni Canva, that we can now freely edit the group, the elements inside the group. So kunyari okey na ako diyan, i-ano ko lang 'to, i-ganyan ko lang para lang background ni introduction, hindi ko naman masyadong ifo-focus. So lagay po natin 'to dito, or this one. Natakpan din naman pala siya. Ito na lang. Oopsie! Puwede kong ibaba 'to kung medyo that's okay. Okay, so kunyari meron na akong ganyan, so I want to have a text box, siyempre sa introduction ko na ganyan. So, rectangle, press the letter R, tapos tanggalin natin yung color sa inside, then have the border outline. I think 2 is okay. Tapos, let's just use the same gradient. Diba? Kung ito yung gradient kanina sa box natin, so we can just apply that here. So, we have the same, ano na, ayan. Gusto ko i-add yung blue. Wala ata akong blue. Pero sige, ako na to. Dagdagan natin. Gawin natin 3. Pero medyo, ano siya. Yan. Well, depende kung gaano kalaki naman yung text. So, press T. Yan, para lumabas yung text box. Tapos copy-paste lang natin siya dito. Then, gawin natin siyang justify. Usually, di ba justify. Okay, ano to? Canvas. Hindi natin siya uppercase. And then, gagawin natin tong 17. Masyado na siya malaki. 15. Oopsie. Yan. Bawasan mo lang kung ano lang yung kaya. Kung gusto mo medyo may space pa, pwede naman para hindi masyadong conscious. Ulitin dito, center, then boom. If you're okay with that, then proceed to the second page na. Or kung may gusto ko pang i-add dito, pwede din naman. So, but I'm okay with that na. Then, second page, just duplicate it, and then we'll just delete what's inside here. Pero ano ba yung next natin? Yung next natin ay objectives. So objectives natin is apat pala, apat na bullet. So, gawin natin yung dito. So, syempre ayoko ng mga medyo paulit-ulit na yung layout natin dito. So, babaguhin naman natin siya dito. Since this one is the objectives na, so medyo nagda-dive in na tayo sa report natin. So, dapat medyo nagbabago yung atake, pero still, you're still on the brand. Diba? Masyado palang malaki. So, ayoko na yun. So, with this one, it's either you can keep them in the same layout na paganyan or lagay mo na lang siya sa baba. Ako, ang gusto ko, ilagay ko siya sa baba kasi dito yung objective. Pero ito, syempre, papalitan natin ng picture. Kunyari, ito. Tapos, this one. Contrast. Bright, tapos, yan. Gusto ko yung medyo nagdidikit sila. Yan. So, urong natin ito dito. Oops. Sobrang sa urong. Yan. Not really good. Sige, na.
Ba't medyo gusto ko lang sila parang mag-interconnect something anyway. So, yan. And then, let's just copy the kaya talaga maganda talaga kapag naka-ready na yung mga details mo na ano mo na siya, na proofread, na connect tawag dito, na check mo na siya sa website, na cross-background mo na siya. Ano ba cross-background? So, basta anything na check mo na yung accuracy na binigay na data or na information. So, easy na lang siya para i-copy paste, ilagay dito para pagandahin. So, objectives is naka-list down siya into ganyan. So, we still have space. Yan. So, ganyan. So, objectives, analyze the trend, ganyan kami. And of course, nakakalimutan natin, di ba? Page 1. So, lahat magiging page 1. So, i-edit mo dito. Ito ay page 2 na. Okay. So, let's move. What's the next one? The next one is the methodology. So, just same ano, format. Ganyan. Pero, oops. Okay. Parang hindi pantay. Anyway, okay. Then, tapos, the methodology is ganito lang naman. Ayan. So, same na lang din natin. Unless kung may sinasabi pa siya dito, a longitude survey was conducted using historical census data, academic studies, nationwide survey, respondents were asked about American studies. For example lang, kunyari meron kang picture, meron kang yung mga methods na ginawa niyo for the survey. Kasi 'di ba ang topic natin dito is a case study. So more likely the methodology is a survey, street survey, ganyan, or online survey. So maghanap na lang tayo ng picture. For example lang na survey, conducting survey, conducting survey. Na hopefully same sa ano natin. So syempre kung wala, hindi siya same sa color palette, let's just find something that is minimal na hindi lagyan natin dito. Ito na lang. Ano pa? Dapat kasi Filipino setting din. Filipino. Try natin. Kunyari ito, no? Ikaw yung nag-ano. ikaw yung nag-report. Ayoko nung kulay. Hanggang medyo same. Ito na lang. Medyo pangit. Pero anyway, just for the sake of ano lang. Kunyari, ayan, may mga provided pictures ka to support your your case, na ito yung proof na nag-ano kami, nagkanto kami ng survey. Okay, so yun yung methods ng acquiring the data. Okay, so once you're okay with that, now let's move with the data presentation. With the data presentation, ganun lang din, same, gawin natin ito dito, data presentation. Pero pabaguhin natin yung kulay ng data presentation para maiba na yung section. Parang this is different na, parang ganun. We're diving into numbers na, into data. Diba? Hindi na siya yung parang more on introduction, words, diba? So now, we are moving to other parts of the report, parang ganun. So you're telling them na hold tight. Okay, sa data presentation, so medyo mahaba tong text. So, urong lang natin siya konti. Masyado siyang malaki. Masyado malaki yung ano ko. Ano ba to? 37? Oh gosh. Tanong natin siya. So, this is a presentation naman. Data presentation.
Okay. So, if you're okay with that, gusto ko siyang liitan. Pwedeng dito siya, or pwede din naman sa gitna. Ano bang nakalagay sa loob? Ito lang. So, pwede naman siguro i-gitna natin. Or, sige, gitna na lang natin. So, delete natin to. Delete natin yan. Tapos, we get this word. Ito, pwede naman natin dinanagyan ng text box. Parang dyan na lang siya as it is. Table 1. Average of first marriage in the Philippines. So, we will now use this data, this table, then copy natin siya dito. This will be your main database, but pag kinopy natin siya dito, we have to, we have to change this to sheets, convert to sheet. Okay, so once that is converted to the sheet, before you can delete this, kailangan nakuha mo na muna yung gusto mong chart. So, kung gusto mo ng chart, diba, let's go to the action, and then, magic chart. With the magic chart, yan. So, mayroon ka ng choice dito. Which one, pwede mag-best represent your data or your chart, to visualize the data. So, ang goal natin dito is to show the average age of first marriage in the Philippines. So, dapat nakikita yung year, and then nakikita yung age. So, this one would be, I think the line would be good, hindi yung bar. Mas maganda yung line kasi over the year nakikita na tumataas yung age ng chosen age nila na kung kailan sila magkakasal. So, 'di ba? So, there is a different type of charts na depende din kung ano yung data mo. So, whatever you chose should be best represent your data. So, once you have decided the data na, oops, nawala. So, kung kunyari nakaklik ka lang ng iba, balik mo lang siya dito. So, click mo, hindi yan, ito yung gusto ko. Gusto ko yung line. Iba tuloy na delete ko. Yung line yung gusto ko. So, this one. Okay. So, once I have that, I can delete this now. Or you can just save this. Oops, kasi nawawala siya. Oh. Pag binura nyo yung data dito, nawawala siya. But, let's just, yan. Ba't nawawala? Ililipat ko lang. Gawa tayo ng separate page. Tapos, lipat natin siya dito. Yan. Para meron ka lang backup. Kasi andun yung ano niya. Then, para hindi tayo ma-distract sa design, yan, pindutin natin 'to. Tapos ibaba lang, ay, sila na pa yung next. Lagyan natin siya sa dulo para pwede mo lang siyang balikan later. Okay, so yan. Pwede mo siyang liitan, pwede mo din siyang lakihan. So, ilan bang data meron tayo? 3. So, it's up to you kung gusto mo na 1 data per page, I mean 1 chart per page, or maximize natin yung ano. I think ito pwede naman 'tong liitan lang. Ikita naman yung ano, yung year, tsaka yung age. Napakita mo naman yung point mo. Urong pa konti. Yan. Okay. So, dito hinahanap natin yung kung pwede natin lagyan ng border 'to. So, let's see. Hindi sa edit. Let's try dito. Ito kasi yung alam ko sa loob 'to. Loob ng ayan o, loob. So, hindi siya. Hindi rin yung ano, hindi ito eh. So, hindi siya pwede lagyan. Or, ano ba 'to? Yung ano yan eh.
So, hindi siya pwedeng lagyan ng border. Let's see dito. Ito yung mga legend title. So, pwedeng itong table 1 average, pwede natin yun ilagay dito, dun sa title. Pero, it's okay, nandiyan naman na siya para konting ano lang. List. Ito lagyan natin. Yung x-axis is the year, para merong label. Then, the y-axis is the age. Yan, di ba? So, malinaw na. And then, the settings, grids, tooltips. Okay. Now, the data, that's the data. So, okay na yan. Well, okay, I'm okay with this, no? Kasi actually, mas gusto ko nung walang table. Para more on modern siya. Okay, so now let's move for this second table. So, just kakopy ko lang to para magaan ang buhay natin. So, table 2. We're now on the table 2. Actually, hindi siya natin ilalagay na table. Ito ay chart. Kasi, chart. Palitan lang natin. Chart 1, then chart 2. Percentage of respondents who prefer to delay marriage in marriage in 19. Urong lang natin ito para pantay sila. Okay. Or, i-middle na lang natin. Middle. Then is middle. Okay. Baba natin konti. Tapos, copy natin yung nasa table. So, select the first cell, then shift to the last cell to select them. Copy, then paste them here. Dito tayo sa may, dito na lang kasi kailangan pala natin siya dito. Dito na lang. Yan. So, once okay na ulit yan, pwedeng select mo rin ng ganyan. Tapos, convert to sheet. Ayan. So, once that is converted to the sheet, ito naka-automatic, nakaka-click kasi tayo sa magic chart. So, bigyan na siya ng chart that we can use. So, ito ay percentage of respondents who prefer to delay marriage. So, pwedeng same lang din sa line. Kasi makikita natin dito kung magmi-meet ba sila or hindi, kung gaano ka consistent yung lalaki. So, line. Mas maganda pa din yung line. Mas maganda pa din yung line. Okay, so let's use line. Okay, so once that is here, copy lang natin, iurong lang natin siya doon. Ay, shucks, nawala. Where is it? Yan. Urong ka sa taas. Yarn. Sobrahan ata sa liit. Sobrahan nga sa liit. Okay. Yan. Adjust lang natin siya ng konti. Kung gusto mong paliitan to, pwede naman. Pwede mong liitan yung font. Yan, dito. Para same lang dun sa nasa taas. Ano ba to? 13. 13 na din to. So, okay na to. Yan. So, chart 1 average of age. Oh yeah, age of first marriage. Tapos, sa second chart will be the percentage of respondents who prefer to delay marriage. So, from 1920 to 50 to 2020, so 2020, most of them is the men. But now, sa 2026, men pa din naman pala. Pero, halos same na sila ng decision ng babae na they want to delay the marriage. Oh, boom. So, after that, if you're okay with that na ulit, huwag niyong kakalimutan palitan yung page number. So, ito, page 2, ito page 2 pa din. So, this is page 3 na. You can do that on the last part then or while doing the design para
Konti na lang yung mga final touches mo sa last part. So, page 3 and page 4. So, you can also do, for example, dito, yung may chart ka dyan, tapos meron ka sa baba na small summary or quick summary sa data na to dito sa baba, which is yung kagaya ng ginawa ko sa previous sample kasi, 'di ba? Kasi ito nag-provide siya ng observation kasi nilagay ko dun na provide observation per table. Kaya meron nakalagay. So sa ginawa ko dati, ganito siya. Ayan. Ay hindi pala 'yan. Eto, may ano siya, observation, text, tapos yung data. Observation, tas data, then the overall. Pero sa atin kasi, it's the same thing. Pinakita muna natin yung data, then later, ilalabas niya yung buong analysis. So that works then. Diba? Okay, so this is the draft. So, yun yung mga draft ng data natin na hindi dapat natin buburahin. Kasi yun yung backup main database ng mga nasa chart natin. Okay, so let's move with the chart 3. So, syempre, we have to use the same. So, i-duplicate na lang natin para hindi na tayo mahirapan mag-copy-paste. Duplicate. Remember, change phone, page number. Tapos, delete this lang. Ito lang yung alin natin. Si chart 3. We're now on chart 3. Yan. Yan. Commands. Ba't bumaba to? Yan. Parang masyado siyang, ano ba to? 13? Pwede natin siyang liitan actually. Sige. Anyway, just leave it. Common reasons for postponing marriage. Kung masyado siyang end-to-end, pwede naman natin ganitohin. Tapos, oops. Ganyan. Pangit kasi eh. Well, it's either liliitan na lang. Ito masyadong malaki naman to. Kapag print to, masyadong malaki yung font kasi nasa 13. Nasa doble na. Di ba yung mga usual font is 12 at 13. So, medyo malaki na rin. So, okay na din. Either gawin mo siyang 12 or 11. Okay. Well, let's copy the table here. And then paste it here. Yan. Tapos gawa tayo ng sheet. Boom. Okay. Well, for this one, ang pinaka-perfect is the donut. O hindi pala. Ang tawag dito, pie. It's the pie. Oops, not that one. This one too. Yan. Si Pi ang pinaka-perfect sa data na to. Yan. So, pwede natin baguhin yung kulay nito kung medyo, pero okay naman na ito sa akin. So pwede din baguhin ulit yung mga sizes, lakihan, liitan, palitan yung font. So, yeah, you're free to do that. Diba? Maganda na yung chart mo. You're able to customize this pa. So, yan. Perfect. Pwede mo din siyang lakihan na para since isang page lang naman to dito. Ilagay, ano na natin siya. Siya yung bida for today's video. Yan. Tapos ito. Pag ito, sinenter natin. Tapos ganun yun. I think mas okay naman. Lagay, baba natin tong year. Ano yun, nawala yung postponing marriage. 2026 lang ba yun? 2026 survey results. Okay. Ba't nawala yung isang bracket? Okay. Yan, ganyan na lang. Para hindi siya masyadong end-to-end.
Data presentation. Okay. Yan. So, dito nakita is the financial instability, career focus is the most number one reason why they postpone marriage. And then the list is other reason, health, migration, etc. And then the second, education. Okay. Okay. So we have that na. And then we move to the second, not second, the sixth page, which is the analysis. So with the analysis, this one, we can change the color ulit para just to represent this is a different ano na, it's still the same data. So siguro, pwede natin gawin is in the shade of purple or ube. Probably the darkest, no? Darkest no. Ano ba yung kanina? Is, medyo lagyan natin medyo dark. Analysis. Yan. Ito medyo pastel. Ito naman solid bright. So, just to emphasize na this is the analysis period. So, let's dig in. Period. Okay. So, medyo mahaba-haba siya. So, we're gonna use the border then for this. Pero, i-copy muna natin. Ito na lang. Duplicate or copy. Lagyan natin siya dito. Yan. Tapos, where is it? Copy ko to. Yan. Siyempre, ayusin natin yan. Di maganda na ganyan lang siya. So, lalagyan natin siya ng mga spacing. Kagaya na dito, meron siyang 1, 2, 3, 4. 4 paragraphs. So, lagyan siya 1, 2, 3, 4. Yan. Okay. Yan. Huwag natin konti. So, the data reveal consistent report trend in the average age. So, usually, di ba, ganyan yung magiging analysis mo. Isang buong papel siya. Kaya minsan, ako mas prefer ko na yung every chart meron ng observation. Though makikita mo naman na kaagad, 'di ba? So mabilisan lang. Pero kunyari sa ako minsan madalas ginagawa ko nga isang chart tapos nandun na yung insights ko. Or actually kasi hindi natin na nagawa yung insights. So kunyari yan meron tayong analysis, i-apply natin yung insight. Let's try here. So, magkakaroon tayo ng isang ano na lang, pero papakita ko lang para alam nyo. Kunyari dito, gumawa ko, i-duplicate ko lang siya. Sa chart 1, di ba, meron na tayong chart dito. Tapos, ay, hindi siya dito. Dapat dun siya dito siya ayan, sa table mo. Ano ba yung kanina? This is chart 1. So, hanapin natin yung sa chart 1 na sa age. I think ito yung nasa baba. Ayan. So, kung gusto mong yung plano natin na chart, tapos merong text below for the insights or observation ng chart, you can do this. Yung kukuha tayo ng magic insight using this table. So, click the action and then click the magic insight. So, from the magic insight, maglalagay, pwede mong pumili dyan na spot trends, visualize, find outlet to summarize my data. Pero ako, ang gusto ko malaman is, can you, can you write na lang, or ano na lang, write me a quick, a quick insight for the data provided. Make it in one sentence. Sentence? Sentence. Tignan natin.
So just generate that and let's see what's the result of the insights. Okay, so it's now bringing together. Diba? So, lahat naman na-tackle natin. So, ayan, from the 1950s to 2026, the average for men rose by 6.9 years and for women, 11.4, and with the average gap of 3.12. So, for 1950s, the average age for men rose by 6.9 years. And then, if you're okay with that, you can copy that now. So, that's just for additional quick observation, insight, for that. Pero kunyari, I wanted to ask, make one sentence in what's that? Ano ba pwede? Um, conclusion. Pwede ako na yan. Parang gusto ko kasi makita, therefore, the men prefer kami-kami. Pero kasi madidiscuss yun later on with the other graphs naman. So, yan. Pero yan, you can use the magic insight to have an additional content sa graph mo. So, for example, we're adding that here. So, copy ko lang to para hindi ko ma-lose yung copy ko sa keyboard. Yan. Ilalagay natin to ng ganyan. Tapos, text, space. Ay, nawala. Sige na nga. Copy, paste. Copy this. Then paste it here. Pag di mo siya makita, tama mo lang layer, baba mo to. Yan. So, syempre, lalagyan natin to ng insight or kaya observation, data insight, ganun. Data analysis, ganun. So, lagyan lang natin siya ng ganyan. Pwedeng itong gamitin mo or magma-manual ka na gagawa ka na different shape on the background tapos ipapatal mo yung text. So, let's use that. Pwede mo siya lagay dito or somewhere, anywhere you want. This is not lower. Yan. Itong maliit na to. Ayan. So, kung gusto mo siyang pag-insight kasi 'di ba ang box natin, wala naman pa tayong box na sharp edges, wala naman. So, pag kunyari magkakaroon ka ng ganyang differences na parang for every application iba. So, dito yung box mo kapag data insight, sharp edges siya. Pero kapag mga title, subheading o heading, naka-curve siya. Gano'n sa mga so gano'n how you do your design harmony na you wanted something intentional and balanced and with a purpose. Hindi lang basta masama. Okay? Or kasi maganda tignan. Okay? So, yan. So, you can either do that ng chart data, I mean, doc, data insight or a little text about the chart. Pwede mong ilagay ito sa taas or nasa baba siya. Or pwede yung ganito, na magkasama na sila tapos later on, nasa baba yung analysis which is a big long read. So medyo ayun iiwasan natin kapag magre-report tayo kasi kapag magre-report tayo gusto natin yung mabilisan lang, na-gets na nila yung gusto nating iparating. That's why we have the data. That's why we have I'm not sorry, the data, the chart. Because that's the purpose of the chart, to make it digestible to them. 'Di ba? So, dapat mga a little, ano na lang, additional information na mga 1, 2 sentence na lang para hindi ganun kadami yung pages mo na abot ng 167. Ano na ata yun, research na yun, no? Pero anyway, so ayan. So, for example, we're done with that analysis. So, now we're into discussion, conclusion. So, skip ko na yung discussion. So, punta na tayo dun sa conclusion.
So for the conclusion, I just want to do the same thing lang din, but this will be the back to the ano na, ah, let's do orange, yan, orange na. Pero dapat same sila ng big na 'to, ito. Copy lang natin kasi this is the ending na. So dapat this should be big as the same one, eh. Pero masyado 'tong big para sa'kin. Dapat liitan na lang, pero okey na yun. So that is the conclusion, then we would change the background for the conclusion. Oh, nadoble. So kasi separate box. Hindi ko siya ginawa dun sa text effects. So from there, I will change it to orange. And then, bababa lang natin 'to. Ka-copy ko lang 'to. Tapos, change that. Okay. Trend. Yan, kung whatever is in this one, whatever is inside the conclusion, that's, ayun yung pwede natin ilagay na elements or pictures dito. So, napansin niyo dito, hindi ako masyado nag-add ng mga elements, ng mga anything. Kasi, the color itself is, ano na sa'kin, sobrang ano na siya, parang marami na. So, if I'm gonna add more, parang it's too much in the eyes. So, my goal dito is sobrang simple lang. Simple lang siya, pero it's still a good, at ano, parang good pa din sa eyes mo, 'di ba? Magre-read ka pa din ng report mo. So, hindi ako nag-add ng masyadong unless you are in a social media management or social media report, siyempre mag-a-add ka din ng mga iba't ibang icons, 'di ba? Yung mga nagagamit sa social media, mga emojis, something like that, para lang mag-reflect. So, and 'di ba, again, it depends kung ano yung mga report na ginagawa natin. So, for me in this case, this is a case report. And my goal is medyo vibrant, I mean colorful. So I don't want to make too much extra kasi nakuha ko naman yung gusto kong visuals and gusto kong iparating. So I'm okay with that na not adding too much. But yeah, for the additional, for the final page, of course I wanna add something again. Just the same kung paano ko ini-start 'to. So, gusto ko gano'n ko din siya i-end. So, dito, start tayo ng ganyan, nag-e-end din tayo ng ganyan, pero siyempre not the same picture. This should be different picture. Yan. Ah, ganyan pa din. Siyempre kasi gano'n pa din naman yung purpose. I mean yung concept. It's between the man and woman having that, this connection in terms of marriage. And for young women and then young men and then sa Filipino culture, sa ngayon's current ano na event, anong photo gagamitin natin? So, gagamitin natin yung eto. It's the same one. Oops, na-duplicate nga ni. Eto. So, kanina lalaki na sa right, left, sige, gamitin na lang natin yung same na 'to. Puwede naman nating ano, i-flip kung gusto mo i-follow yung positioning, puwede naman. Pero let's just do this. Yan. Siyempre mas matangkad siya sa girl. So medyo, ah, 'di na siya masyadong napantay yung ano nila body, yung weight ng body. Okey. So ayan, so medyo okey naman na 'to for me. Medyo kailangan natin siyang 'yan. Medyo kita yung girl. Kita yung labi niya. So, taasan na lang natin siya konti din. Hindi masyadong
Yan. So, ayan. So, okay na ako dito. So, that will be it. If everything is okay na, so, lagyan lang natin ito dito. Pwede mo siyang i-check kung anong extra, may baka may naligaw na page. So, ito hindi mo ito masasama sa ano mo. This is just the draft. So, if you're okay with that na, pwedeng-pwede naman na yan. If kailangan mo ulit lang bumalik sa simula to read each pages kung may mga wrong spelling, may mga dapat pang ilagay, nakalimutan. Ayan, may kailangan idagdag, may mali or anything. The data, accurate or ano pa, yung page, huwag kakalimutan yung page number. Yung page number is, oh, meron 'di ba? So, dalawang page for, kasi ito yung ginawa kong duplicate na either magdadalawang table ka or chart, or yung gagawin mo na chart tapos the text below or up sa taas nun. So, either. So, yung mga ganyang extra pages na kung may mga draft ka, ilagay mo sila sa baba. Then, once you're all good, you can either, if this is for printed, papabasa mo, so you can download and change to PDF print. Then, ganyan. Then, all of the pages or just the pages na kailangan doon. Hindi pala all kasi 'di ba may mga draft ka. Pag may mga draft ka, i-uncheck, i-unselect mo lang sila. Then, done. Then, print or download. But if you will share it digitally, then use the PDF standard and check what is required. Then, same thing. Or yeah, you can also do PNG or JPEG for each, or you can also do Microsoft PowerPoint, so you can present there. Or the other way, then if you will present it using Canva, then you can just do the select. So the sharing of the, oops, saan ako napupunta? Ito, sa present. Ang layo ng tinitignan ko, present. So, just use the present and then it will, yan, pili ka dyan, and then automatically, yun yung lalabas sa screen mo. Or, there's many options, diba, for this one. Or, what's the other one? Pag kunyari, PDF, hindi, ayaw mo ng PDF, you can share the public view link ito. Bigay mo yung link sa kanila, then they will be able to see this one. So, kunyari ito, copy natin tong link, tinignan natin to sa labas, dito. Then, ang makikita nila is ito, ganyan. Ganyan makikita nila. Yan. Makikita din nila live yung ano, ayan o. Makikita din nila live yung mga data pag clinic nila, na nag-hover sila sa chart. Ayan. Pero actually, nakalimutan ko sabihin, pwede din natin ipakita yung data, numbers or labels inside that. So, balikan natin yung chart natin. Here. Sa line, kaya sa line yun. Madalas kasi pag sa mga bar, na-try ko siya sa bar. Pero try natin dito. Edit, customize. Wala. Then sa data. Labels, what ano. Hindi. Sa ano lang siya sa mga bar. So, papakita natin kapag bar. So, ito yung ano natin, draft. So, this one is a line. So, hindi siya applicable. Kasi ang plano ko sana, kasi hindi kasi hindi tawag dun? Hindi makikita yung number kasi maliit yung space. So, by approximately na lang. So, y-axis sila. X and y-axis. Kung titignan lang nila. Pero pag sa bar, this is what I mean. Pag sa bar, papalitan natin yung chart into bar chart. Yan. Pag bar, di ba? Ito. Para makita ninyo. Yan. Pag bar, di ba ganyan lang? Number lang siya.
So, kailangan mo pang i-over para malaman mo yung number 2028. Do'n makikita mo naman kung titignan nila per line, 'di ba, si grid. Pero kung gusto niyong malaman agad, so pakita mo yung label. Eto dito, data labels. Makikita nila diyan na medyo maliit lang. So, makikita nila yung data labels na hindi na kailangan tignan pa isa-isa kung nasaan na yung bar. But in the data labels, they were able to see the inside. Ayan. Okay. So, yeah, that's about the report. So that's just simple for the report na ginawa ko. But at least you know the basics and you know the foundation, and you can go beyond what we have discussed here. And you can go creative, and as well as be presentable, and data wise, number wise, it will be a good presentation, 'di ba? Thank you so much for joining me into this 5 days at finally, nasa na yung ano ko? Finally, mache-check na natin. Wala yung ano ko, nandito. Ah, yan. So finally, mache-check ko na 'to. Yes! We have now completed the 5 days, the better reports with Canva, and I hope this mini series help you learn more about Canva, use Canva not just for simple IG story or simple social media posts. You can do more sa Canva. Actually, I'm doing my recording using Canva. 'Di ba? Ang daming magagawa sa Canva, hindi lang design, hindi lang social media post. You can do your report, you can present using Canva, you can do your own recording in Canva. You can generate a video, 'di ba? Ang dami. So, yeah, stay tuned for my other mini series in Canva. We'll be able to discover other features, other things to do in Canva, other features to learn, and to have another tutorials with something like this, maybe 3 days or 5 days mini series. Okay, thank you so much, and yeah, happy designing. Bye bye.